Sinong susunod? Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Tago niyo na lamang po ako sa pangalang Faye. 23 taong gulang, isang dalaga. Tahimik na namumuhay ang aming pamilya sa isang lumang bahay sa probinsya ng Laguna. Mataas ang kisame, purong kahoy ang sahig, at ang hagdan namin ay gawa sa nara na may kalumaan na. Lumilikha ito ng tunog sa bawat hakbang. Mga hagdan na tipikal na makikita mo na sa mga lumang bahay. Alas 4 pa lang ng umaga ay gising na ako dahil may trabaho ako bilang online freelancer. Mahilig akong mag-almusal ng tahimik habang tahimik pa rin ang kapaligiran. Ngunit ilang araw nang may kakaiba akong naririnig. Umiiyak. Isang iyak na mahina na nagmumula sa aming hagdanan. Noong unay, akala ko'y guni-guni ko lamang yun dahil medyo inaantok pa. Pero kinabukasan, eksaktong alas 5 muli ng umaga, narinig ko na naman ang paghikbi. Sa pagkakataong iyon, doon ko napagtanto na hindi na basta guni-guni ito. Kinilabutan na ako. Nanginginig ang aking mga kamay habang may hawak na isang tasang kape. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa may hagdanan. Ngunit wala namang tao dahil akala ko yung kapatid ko lang babae. Wala rin namang bata sa bahay namin dahil parehas na kaming dalaga ng kapatid ko. At ang mga magulang namin ay nasa abroad, nagtatrabaho. Lumipas ang mga araw. Paulit-ulit ang iyak. Eksakto tuwing alas 5 ng madaling araw. Palakas ng palakas. At habang tumatagal, may kasunod ng May isang pagkakataon habang kumukuha ako ng tubig sa kusina. Bigla na lamang ako napalingon sa may hagdanan at nakita ko ang isang anino na hugis batang babae. Nakatayo ito at tila ba nakatingin sa akin. Napatakbo ako papuntang kwarto. Hindi ako makasigaw. Kinabukasan, pinilit kong huwag pansinin. Ngunit nang sumapit ang alas 5 ng umaga muli, hindi na lamang iyak ang aking naririnig, kundi mga yabag, pababa ng hagdanan, mabigat at bagal. Huminto ito sa tapat ng pintuan ng aking kwarto. Tahimik ako na nanginginig at pinilit kong huwag gumalaw. Ngunit maya-maya pa, isang napakalamig na hangin ang dumaan sa ilalim ng pinto ng aking kwarto. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Napasigaw ako. At dito nakapagpasya na akong tawagan si Tita Dory. Siya ay may alam tungkol sa mga espiritual na bagay. Nang dumating ito, agad niyang binasbasan ng buong bahay. Kasama niya rin si Father Luis upang ipagdasal ang buong lugar. Habang nagdadasal sa may hagdan, bigla na lamang bumukas ang lahat ng bintana na tila ba may isang malakas na hangin ang dumaan. Namatay ang kandila sa altar at isang malakas na sigaw ng dalagitang babae ang narinig naming lahat. Pagkatapos ng dasal, naging tahimik na ang buong bahay. Kinabukasan,
5 ng umaga. Wala na ang iyak. Wala na rin ang yabag. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, nakatulog na si Faye ng mahimbing. Ayon kay Tita Dory, may kaluluwang hindi matahimik. Kaluluwa ng isang batang babae. Noong nabubuhay pa ito, iniwan siya ng kanyang ina at namatay ang batang babae matapos madulas sa hagdanan. Matagal na panahon na itong nangyari. Mga dekada 90, noong hindi pa bahay nila Faye ang lugar na iyon. Hindi lahat ng pag-iyak ay maririnig sa gabi. Minsan sa katahimikan ng umaga, naroon ang mga kaluluwang naghahanap ng hustisya at